Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Amen. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, tayo nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. At upang tayo mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, lalo ba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Aawit tayo, papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, itinuturo ni Sirach na may kalayaan tayong mamili ng ating maibigan. Ngunit ipinaalala rin niya sa atin na nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay at nalalaman niya ang ating mga ginagawa. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong maibigan. Makapipili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili ang siya mong tutunguhan. Dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao at kinakalinga niya ang mga may takot sa Kanya. Kailan may wala siyang inutusang magpakasama o pinahintulutang magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kaniyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ang buong ingat. Mapalad
abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain, upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik masdan. Yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingatan, susundin ng buong lugod. Mapalad ang sumusunod sa utos ng buong Diyos. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na nasa saliksik ng Espiritu ng Diyos ang dakila ng panukala ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang ipinangangaral namin. Subalit hindi karunungan ng sanlibutang ito o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikadarakila bago likhain ang sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahunang ito ay walang nakaunawa sa panukalang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito ay inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus ang kaganapan ng kautusan
sa pamamagitan ng pagsasakatuparan nito, hindi lamang sa panlabas na gawa, kundi sa diwa nito. Tayo po'y magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na nung unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Narinig na ninyo sinabi noong una, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng yaon. Narinig pa ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Sabagat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga minamahal kong kapatid, today, February 14, we celebrate Valentine's Day, Heart's Day. At ang araw na ito, tamang-tama naman, sapagkat ang ating mga pagbasa ay tumutukoy din sa pag-ibig. Dahil Valentine's Day, they say, love is in the air. But there are obstacles, hindrances to genuine love. And in our gospel today, Jesus highlighted 3. What are hindrances to genuine love? Anger, lust, false promises, galit, halay, at mga pangakong hindi tinutupad. Those 3 obstacles to genuine love. Anger. Kapag galit ang tao, nababalot ng itim ang ating isip. Kaya nga may termino tayo sa Tagalog, nagdidilim ang aking paningin. Wala na akong ibang makita kundi dapat maghiganti, dapat manakit, dapat ay ibalik ko ang sakit na ibinigay sa akin. Kapag galit, nagdidilim ang paningin. But we have to distinguish, my dear brothers and sisters, there is what we call righteous anger and unrighteous anger. What is righteous anger? You are angry
You hate what Jesus hates. That is righteous anger. Si Jesus, galit sa imoralidad, galit sa korupsyon, galit sa sinungaling. At kapag ikaw ay galit ka din sa imoralidad, galit ka sa sinungaling, galit ka sa korupsyon, galit ka sa gumagawa ng masama, then that is righteous anger. There is what we call unrighteous anger. At yan yung sinasabi kong galit na nagdidilim ang iyong paningin. Kapag galit, nananakit. Kapag galit, nanununtok. Kapag galit, nanyinyismis. Kapag galit, ay pumapatay. Kapag galit, gagawan kita ng masama. Ang tawag doon, unrighteous anger. And that kind of anger kills love. Wala nang pag-ibig. Wala nang matitirang pag-ibig. Sapagat ang gusto ko makahiganti, ang gusto ko makagawa ng masama sa taong ayaw ko. And so Jesus tells us today, akala nyo ba narinig nyo dati, huwag kang papatay, baril, kutsilyo. But ngayon, sinasabi ko, sino man ang may galit sa kanyang puso, you see, the commandment is not anymore in the hands. Hindi baril, hindi kutsilyo. Murder now is committed inside the heart. Sinong parokyano ngayon ang magsasabing, hindi pa niya nasabi sa isip niya ang mga kataga, sana mamatay na yung asawa ko, sana mamatay na yung kaaway ko, sana mamatay na yung kagalit ko. Minsan sa buhay natin, binanggit mo na sa isip yan. Wala kang baril, wala kang kutsilyo, pero marami ka nang pinatay sa isip, marami ka nang pinatay sa puso. Unrighteous anger ang tawag doon. And that kind of love, and that kind of anger kills love. Pangalawang pumapatay sa pagmamahal, kahalayan. We have heard in our gospel also, you have heard that it was said, do not commit adultery. But now I tell you, sino man ang tumingin ng may kahalayan ay nangalo niya na. Love says, I value you. Lust says, I will use you. Love sees a human person. Lust sees a body. Only a body. Pope John Paul II, in his book, The Theology of the Body, reminded everybody, the human person is not something to be used. He or she is not something. He or she is somebody. Hindi gamit na kapag ginamit mo at sawa ka na, ayaw mo na. Hindi gamit na kapag tapos na at nakaraos na ay ayaw na. Ang tao ay tao na dapat nire-respeto. Not something, somebody. You know, we live in a very sexualized world. Aminin na natin, hindi bebenta ang pelikula kapag walang bahid kahalayan. Hindi bebenta ang teledrama kapag walang bahid kalaswaan. We live in a very sexualized world. Ipagpaumanhin pero gagawing example, halimbawa sa social media, magbukas ka ng TikTok, meron dong batang babae, talented, magaling sumayaw, pero kumpleto ang suot, di kasi sikat iha. Meron dong babae, walang talent, sumasayaw, konti lang ang suot, sisikat ka. We live in a very sexualized world. Pornography, one click away. At hindi nga lang ho pornography, mga minamahal kong kapatid,
meron pa nga ngayon, soft pornography. Magbabayad ka lang ng kaunti, meron ka ng mga application tulad ng Viva Max o VMX, kung ano man yan, yan ay soft pornography. Mga magulang, pakicheck naman ng mga pinanonood ng mga anak nyo. At mga asawa, tignan nyo, tinitignan ng mga asawa nyo. We live in a very sexualized world today. Puro kahalayan, puro kalaswaan. And lust kills love. I do not see the human person worthy of respect. Ang tao, hahalayin ko lang, babastusin ko lang. Hindi nire-respeto. Ang pangatlo, na challenge sa pag-ibig, false promises. We have heard in our gospel, sabihin mo ng oo kung oo at hindi kung hindi. Maraming mga relasyon ang sira. Alam nyo kung bakit? Mag-asawa man yan o magkakaibigan dahil sa mga sirang pangako. Sana ang mga tao may integridad. Kung anong sinasabi, yun ang ginagawa. Yan ang taong may integrity. Magkakaugnay ang lahat. Papaniwalaan mo ba yung magaling magsalita, pero hindi naman nakikita sa gawa? Walang integridad. Papaniwalaan mo ba yung puro gawa, pero hindi naman marinig sa salita? Walang integridad. Sabi ni Jesus, ang oo ay oo, ang hindi ay hindi. Sana tumutupad tayo sa ating mga pangako. At ang dami-dami nating mga ipinangako. O Valentine's naman ngayon, sa mga mag-asawa, nung araw na kayo'y kinasal, nangako kayo sa paring kaharap nyo, opo, Father, opo, Father. Kapag umopo ka na, humihindi ka na sa iba. Commitment ang tawag doon. Kapag sinabi mong, opo, Father, sa lalaking ako, yan dyan lang ako. Humihindi ka na sa ibang lalaki. Opo, Father, dyan lang ako sa babaeng yan. Humihindi ka na sa ibang babae. Commitment ang tawag doon. My dear brothers and sisters, our Lord, through our gospel today, reminds us, love is in the air. Pero bakit love is in the air, pero maraming sirang tahanan, broken families? Love is in the air, pero bakit ang daming bitterness? So much bitterness. Love is in the air, pero ang daming betrayal. Then, our gospel today answers us, bakit maraming sirang tahanan? Bakit maraming bitterness at betrayal? Sapagkat pinili mo yan. Sirach, in our first reading today, sabi niya, ang pagsunod sa Panginoon ay pagpili ng tao. Ibig sabihin, ang pagsuway ay pagpili rin ng tao. Anger, lust, and false promises, they do not come in accidents. They are choices. You choose to be angry. You choose to be lustful. You choose to break your promise. That is your decision. My dear brothers and sisters, what breaks love? Anger, lust, false promises. Saint Paul, in our second reading today, in his first letter to the Corinthians, sabi niya, iba ang karunungan ng Diyos sa karunungan ng tao. Sapagkat ang karunungan ng tao, sinasabi, kapag sinaktan kita, gumanti ka, magalit ka. Ang karunungan ng tao, sinasabi, ayan o, nakahubad naman, halayin mo na. Ayan o, konti naman ang suot, halayin mo na. Ang karunungan ng tao nagsasabi, oh, pangako lang naman yan, edi kahit hindi to pa rin, hayaan mo na. But God's wisdom is different. God's wisdom
is saying to us, kapag sinaktan ka, ibigay mo pa yung kabilang pisngi mo. Huwag kang manghahalay, sabagat pagtingin pa lang, may halay na. Kahit hindi mo pa gawin, pagtingin pa lang, sa mata pa lang. At kung mangangako ka, dapat may integridad ka. Because if you lose integrity, you lose credibility. And if you lose credibility, you lose people's trust. Ang oo ay oo, ang hindi ay hindi. Mga minamahal kong kapatid, 6 Sunday in ordinary time, sakto araw ng mga puso, Valentine's Day. Is love in the air? No. Because if it is in the air, it will fade. It will wither. It will be lost. Love is in the heart that forgives. Love is in the eyes that refuses to lust. Love is in the world that is faithful. Love is more than a feeling. It is commitment. Love is more than a feeling. It is fulfilling your promise. Is love in the air? It's in your heart. Amen. Magsitayo tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at maghuhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa bawat panalangin ating itugon. Panginoon, gawin mo kaming daan ng iyong kapayapaan. Panginoon, gawin mo kaming daan ng iyong kapayapaan. Maging sakramento nawa ng pagkakasundo ang ating simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming daan ng iyong kapayapaan. Ipaglaban nawa ng mga may tungkuling itaguyod ang matuwid at makatarungan ang karapatan ng mga naaapi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming daan ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawang nagkalayo ang loob at nasa bingit ng paghihiwalayan, naway magpatawad, magunawaan, at ibalik ang pagmamahalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming daan ng iyong kapayapaan. Hilumin nawa tayo sa mga sugat ng pag-aalitan. Iwasan ng pagmamataas at matutong magpakumbaba upang mabugtod sa kapayapaan bilang pamayanang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming daan ng iyong kapayapaan. Ang mga pumanaw naway mabuhay sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming daan ng iyong kapayapaan. Sa katahimikan, nilapit natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan. Amang maawain, ilayo kami sa katigasan ng puso, maging lagi nawa kaming handang lumapit sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang.
ang liturhiya ng Eukaristiya. Tumayo po ang lahat. Manalangin mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisain at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ng loob mo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan na kalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tupan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose, kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming laging inakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming Obispo Dennis, lahat ng mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tumayo po ang lahat. Sama-sama tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Ito
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Kristo, ang daan, katotohanan at ang buhay. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala.
Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banalapay kinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ibubuhay, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, nalalapit na ho ang panahon ng Kwaresma. Sa araw ng Martes, February 17, sa alas 6 ng gabi, sa pagkatapos ng misa, meron tayo doon sunog sala. Kaya ho sa mga parokyano natin, kung meron kayong lumang palaspas, ay dalhin ho natin dito sa parokya para ho masunog. At yun namang gagawin na yung makukuha doon na abo, ang siya namang ipapahid sa ating mga ulo para sa February 18, Ash Wednesday, simula ng Kwaresma. Ang mga oras ng misa sa parokya, alas 6 ng umaga, alas 8 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 6 ng gabi. Apat ho ang misa natin sa Ash Wednesday. Aawit tayo ng pasasalamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong palagi ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig na galing kay Jesus. Salamat sa Palakpakan Diyos. natin ang Panginoon. Nuestra Señora